Kaya mo bang tumingin mata sa mata? Aba, lahat ng yan pag-uusapan dito lang sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Muli po kami nag-aanyaya sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa programa under Family Ministry, ang Usapang Kristiyanong Tahanan. At sa araw na ito, pag-uusapan po natin at ating ipagpapatuloy yung nakalipas na araw ng Sabado, about eye contact. Are you uncomfortable with eye contact? Meron po ba sa inyo na kapag tiningnan or kapag nakikipag-usap mata sa mata, medyo naaalangan na makipag-usap? Meron po tayong mga sitwasyon na ganyan, kapag tiningnan sa mata, parang ang hirap nang makipag-usap. Aalamin po natin syempre sa araw na ito. Ano ba ang kahalagahan ng eye contact pagdating sa relationship? At ang relationship na ito, hindi lang pang sweetheart, hindi lang anak sa magulang, kundi sa mag-asawa. Sang-ayon po sa maraming mga pag-aaral, sa mga articles, ang eye contact po pala ay napakahalagang gawin natin kapag tayo ay nakikipag-usap. Diba? Sabi nga po, eye contact has undeniable power. Wow! Undeniable power. Merong power kapag tayo ay nakikipag-usap mata sa mata. Sabi po sa isang pag-aaral ni Cruz Emeline at ng kanyang mga kasama, they examined eye contact as one of the most important non-verbal cues used to communicate affection. Imagine that. To communicate affection, hindi po natin pwedeng alisin ang eye contact. Kaya po, sa aming mga tagapanood, sa aming naririto na mga tagapakinig, inyo pong huwag kalilimutan na kapag kayo nakikipag-usap, with eye contact, napakahalaga po niyan. Kasi sabi sa pag-aaral ni Emeline at ng kanyang mga kasama, to communicate affection within romantic attraction, diba? And relational development dynamics. Pero syempre, ang katanungan, paano ba ito mag-work? Kapag ba tumingin ako, talaga bang na-communicate ko yung aking nararamdaman sa aking kausap? Ayan. Sabi po, sa pagpapatuloy ng article ni Cruz Emeline at ng kanyang mga kasamahan, sabi po nila, more eye contact, fewer questions. Wow, nasubukan nyo na po ba? Na kapag kayo nakikipag-usap, yung kausap nyo ay hindi na magpapakatanong pa. Parang may tiwala na sa tingin pa lang, Hindi na sila gasilong magtatanong, Fewer questions. Sabi po nila, although eye contact within initial interactions does not impact romantic attraction, it affects, it affects interaction because communication with eye contact is more non-verbally expressive given that it enhances self-disclosure. Kaya pala, kapag tayo po ay nakikipag-usap, makikita natin, malalaman natin sa pamagitan ng tingin. Kung yung ating kausap ay nagsasabi ba ng totoo o hindi, di ba? Sa pag-aaral ng psychology, actually po napakahalaga nito.
Dahil doon natin malalaman kung etong ating tao na kausap ay may katotohanan ba yung kanyang sinasabi, yung kanyang saloobin. Di po ba? Ayan. Sabi naman po ng Cooper Vision 2023, eye contact is a powerful tool of communication that can be used to help people repair troubled relationship. Wow! Very simple. Kapag merong karanasan sa relasyong pampamilya, relasyong mag-sweetheart, relasyong mag-asawa, piliin niyo pong makipag-usap mata sa mata. But take note, baka naman, kapag kayo po ay nakipag-usap ay super titig, abay medyo gandahan din naman yung pakikipag-usap using eye contact. Baka sa pagtingin po natin ay matakot sobra yung kausap natin. At para ba yung pakiramdam ano ba to? Para atang kakainin na ako dito sa tingin pa lang, ano? So, ibig sabihin po, sa pamamagitan ng tamang pagtingin, yung eye contact, ay atin pong maipapahayag kung ano ang ating nasa sa loob. Sabi nga po ng Cooper Vision 2023, the eyes are the windows of the soul. Di po ba? The eyes are the windows of the soul. But they are also the windows of the heart. Right? Hindi lamang pala ang ating mata ay para magamit sa ating paningin, kundi ito po ay windows to the soul and windows to the heart. Maraming pag-aaral po actually ang ikinandak to determine how non-verbal cues from the eyes influence our behavior towards one another. Po? Kaya napakahalaga, pakaingatan natin ang ating mga paningin. Nabanggit po natin, napag-usapan natin last Saturday, yung kahalagahan talaga ng paningin. Napansin po natin kapag meron tayong problema sa mata, napakahirap makita kung anong ating hahanapin. Mahirap makakita kung ano yung gusto nating tingnan. Subalit, ito po pala ay hindi lamang sa ganitong kagamitan. No? Maging sa pagpapanatili ng ating relasyon sa loob ng tahanan, mag-sweetheart man o mag-asawa, o maging sa pakikipag-communicate natin sa ating mga anak. Mahal namin mga tagapanood at mga taga-subaybay, napakahalaga po ng eye contact. Sangayon pa po sa kanilang pag-aaral ng Cooper Vision, eye contact is a significant affection enhancer. Ay, wow! Kung gusto mong mas ma-enhance ang relationship, ang good relationship, or we can say, romantic relationship, come on, use eye contact when you communicate, di ba? Sangayon po sa isang pag-aaral din sa Edinburgh University, they said, women are attracted to the size of a man's pupils. Ay, ganun ba? Tanungin nyo pa yun yung mga sarili. Okay, mga kababaihan, attracted po ba kayo sa paningin? Attracted to the size of man's pupil. Sa bagay, kapag i-evaluate natin, kapag hindi na halos makabulat ang ating kausap, malimit, tinutokso natin, idilat ang mata. Right? So, that is according naman po sa pag-aaral ng university, Edinburgh University, that women are attracted to the size of man's pupils. The result revealed, sangayon sa kanilang pag-aaral, that women, during the fertile part of their cycle, found pictures of men with enlarged pupils more appealing. Ayan, may mga technique na sa mga kalalakihan. Kapag kayo po ay nakikipag-usap, huwag po kayong mahiyang makipag-usap, makipag-communicate. Lalo na sa ating mga mag-sweetheart, lalo na sa ating mga nanliligaw pa lang ng mga kabataang lalaki. Ito pala ay isang technique,
This is likely connected according po sa study ng Edinburgh University, likely connected to the finding that our pupils dilate. Okay? Nakamula talaga when focused on someone we find attractive. Ayun. Di ba nga, sa mata talaga nakikita kapag ikaw ay attracted, no? Sa isang tao ay automatically pala nagda-dilate yung pupil. Ayan. Mga kabataang babae, inyong mauobserbahan yan sa mga kausap nyong lalaki. No? Aba, maganda palang clue ito kung malalaman nyo po kung attracted sa iyo yung kausap mo. Tingnan natin sa mata. Baka ito talaga ay makikita natin yung kinang sa kanilang mga mata. No? Now, sabi nga po, how can eye contact help improve your relationship? No? How can eye contact help improve your relationship? Aba, nakakatulong pala ito, no? Yung eye contact para ma-improve yung relationship. Okay? When we say relationship, this refers po hindi lang sa mag-sweetheart, like what we mentioned a while ago, kundi sa mag-asawa at relasyon ng magulang sa anak. Okay? Subalit bago po natin sagutin ang mga katanungang ito, syempre, para mas mapatunayan natin na ang kanilang mga articles, ang kanilang mga pag-aaral ay medyo may katotohanan, syempre po, ang UKT, ang Usapang Kristiyanong Tahanan, ay nag-invite ng isang kabataan para malaman natin, marinig natin mismo sa kanya kung ito bang eye contact ay talaga bang useful pagdating sa relationship. Let us welcome sa UKT si Miss Allen Manlolo. Ayan, welcome sa ating Usapang Kristiyanong Tahanan. Kamusta ang buhay bilang kabataan? Ayan. Ayan, pwede kang bumati sa ating mga tagapanood. Okay. Since ang pinag-uusapan natin is about eye contact, malimit ko bang ginagamit ang eye contact? Yes po. Kasi sa akin, personally, yung pag-eye contact, para siyang way of communicating yung real intentions mo sa tao. Yes. Diba? Totoo yan, So, totoo yung article, Siya mismo gumagamit ng eye contact. Now, since meron kang sweetheart, usually ba ginagamit mo yung eye contact kapag nag-uusap kayo? Yes po. Very effective ang eye contact. Kasi minsan, alam mo yun, syempre kasi po kami, LDR po kami. So pagka nakikita kami, very frequent yung eye contact. Kasi, siya, parang way of saying na, namiss kita, and everything. Yes, talagang sa mata, makikita, mababasa, kung ano yung totoong nararamdaman. How does it feel kapag halimbawa, kausap mo yung sweetheart mo, and then walang direct contact, yung eye contact, ano ang pakiramdam mo? Sa akin po, kapag walang eye contact, parang it's a sign of walang interest. Ayun, walang interest, So, same din, Halimbawa sa parents, may sinasabi ka sa mama at sa papa mo, tapos no eye contact. Ano pakiramdam? Parang hindi nila siniseryoso yung sinasabi mo. Diba? Hindi parang talaga sila naniniwala. Oo, parang, ano ba yun? Pinapakinggan ba ako or hindi, Kaya po, napakahalaga. Very simple, Eye contact pa lang. Pwede nang gamitin to maintain a good or healthy relationship. Ayan. Sabi sa isang article, girls usually don't maintain eye contact with the person they love. Totoo ba yun? Para sa akin po, iba-iba siguro. Pero sa akin po, mas gusto ko yung may eye contact. For what reason? For the reason na mas napipil ko po yung sincerity. Ayun. Mas napipil yung sincerity pala, po. Kapag mayroon eye contact. Even me, yung kapag nakikipag-usap, sino man yan, estudyante man yan, kung sino man kausap ko. Very important talaga po yung
alam mo yung mata sa mata, pero syempre nakakatakot naman kung ang tingin mo naman sa isang tao ay parang Bulaga na. sobrang dilated yung mata, abay nakakatakot. Totoo po. Pero maalaala nyo, kung nag-i-story sina mama at papa mo, nung unang panahon, kapag ang magulang ay tumatawag at tumingin pa lang ang kanilang mga Alam mata, na agad. aba ay takot na at sumusunod agad dahil nababasa nila mismo sa mata, sumunod ka. Okay? Talaga. Sumunod ka. Pero sa ngayon, parang ata medyo iba, no? Parang hindi ganun ka-effective. Kailangan ng may salitang kasama. Ayan. But when it comes sa relationship po, abay, napakabisa po pala na magkaroon ng eye contact. Ano ang gusto mo may advice sa mga kabataang kagaya mo? No? How to maintain a healthy relationship using the eye contact? Okay. Kasi sa amin, ng ka-relationship ko, through eye contact, mas na dideliver namin yung sincerity of our affections toward each other. Yung Yes. totoong intention namin sa mga words na ginagamit namin. Kasi without the eye contact, parang, alam mo yun, walang connection sa soul. And walang sincerity kang mararamdaman. Hindi siya sobrang saturated. So, through eye contact, mas nagagawa namin yun. Mas na-uplift kami and mas nagkakaroon ng connection. Ayan. O, diba? Napakaganda. No? Very simple, ano? Pero effective way. No? To maintain relationship. Manatili ka dyan hanggang sa tayo matapos. Sapagkat ating sasagutin yung katanungan kanina, how can eye contact help improve the relationship? Sabi nga po, napatunayan natin sa ating guest na talagang very effective ito, no? Para kayo ay mapanatiling maayos yung relationship. At sabi sa ilang article, it will lead to engagement. No? Kasi that will encourage yung kausap mo na, sige, come on, talk more. Diba? Lead to engagement. Another one can be arousing. Okay? Especially when it comes to the emotions. Kasi nga, sabi ng ating guest, yung sincerity. Mafe-feel natin. Pero kung kayo pahiya-hiya at walang sincerity, normally, talagang umiikot ang paningin. Hindi mo alam kung saan mo ititingin ang iyong mga mata. Okay? Another one, sabi nga, nagiging genuine. For you to determine it, kung totoo yung nasa loob niya, nagiging genuine yung smile. Tama ba? Nagiging genuine nga. Ayan. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ang ngiti ng kausap niyo ay totoo, direct sa mata. Titingnan sa mata, di ba? And it establishes more connection related to what we mentioned a while ago that leads to engagement. More connection kapag po tayo ay nakikipag-usap mata sa mata. Kaya kahit tayo ay nakikipag-usap kay God, kapag wala yung focus natin, hindi naman tayo, o sometimes when we walk, nagpipray tayo, pero yung sincerity, andoon dapat. No? So sa karelasyon natin, kung ating gagawin ito with sincere, yung looks natin, yung paningin, pagtingin natin, mafe-feel ng ating kausap, abay, totoo. Alright? The more na mag-i-engage ka, the more na magbibigay ka ng genuine smile. Ayan. Yan. Another one po, it is a sign of love pala kapag tayo ay merong good eye contact. Totoo po. Ayan. Sign of love. And also, the last one po, from different articles na ating nabasa, sabi nga, nagbi-build ito ng trust. Tama ba? Tama po, sobra. Kasi syempre, kasi po nabanggit sa atin kanina na the eye is like yung doorway to the soul. Yes. Like the window to the soul. Kaya parang nakikita mo yung tao for who he or she is naturally by the time. Yes. Naku, wag niyo pong kalilimutan yan ha. Kung gusto niyo pong mag-build ng more trust
sa inyong kausap, sa inyong karelasyon, gamitin po natin ang good eye contact, di ba? Alalahanin po natin, sabi nga sa Bible, sa Matthew 6:22, the eye is the lamp of the body. Ayan. So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Diba? Kapag full of light ito, ay talagang pawang katotohanan lang ang lahat ng iyong maibubulala. Diba? Ang iyong gagawin dahil nga po, yung ating mata, sabi nga sa Bible, is the lamp of the body. So, sa araw na ito, nawa po meron kayong napulot na simpleng mensahe tungkol sa pagpapahalaga ng ating eye contact. Masusundan pa po yan, ipagpapatuloy natin. Sa susunod na Sabado, the same topic, importance ng ating mga paningin. Muli po, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsubaybay. Patuloy nawa po kaming sundan sa YouTube at sa aming FB page upang kayo po ay patuloy na makatanggap, makapanood, makapakinig ng mahalagang mensahe kung paano po ito makakatulong mapanatiling masigla, malusog ang ating tahanan. Nagpapasalamat kami sa aming guest. Siya po si Miss Allen Manlolo. Hanggang sa muli po dito sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Magandang umaga!